Welcome back sa aking channel. Narito na naman tayo para sa pinakabagong balita mula sa mundo ng politika. Sa naganap na mainit na sesyon sa Senado, muling nahuli sa gitna ng batiko si Senadora Risa matapos sirahin ng sunod-sunod na punto ni Sen. Peter Alan Cayetano. Hindi nakapalag si Risa sa mga matitinding banat na ibinato sa kanya, lalo na't malinaw umano ang kanyang pagkukulang sa ilang usaping pambansa. Sa harap ng publiko, kitang-kita ang pagkabigo ni Risa na makahanap ng matinong sagot. Ayon kay Cayetano, hindi pwedeng puro salita at paninisi lang ang trabaho ng isang senador. Dapat ay may konkretong aksyon, malinaw at maninindigan sa bawat issue. Sa kanyang payag, sinabi niyang tila mas nakatuon si Risa sa pagpapakitang tao at pagmumulitika kaysa sa tunay na paglilingkod. Dagdag pa niya, oras na raw upang pag-isipan ng mga Pilipino kung dapat pa ba si Risa na manatili sa pwesto. Samantalang umikting pang usapin ng isama sa diskusyon ng pangalan ni Tito Soto, marami ang nagtatanong kung bakit tila hindi na gumagana ng maayos ang pamumuno niya sa ilang mahalagang usapin sa Senado. Kung ikukumpara, mas pinagtutuunan ni Cayetano ang pangangailangan ng bayan kaysa sa pananatili ng imahe. Kaya naman umusbong ang tanong, dapat na nga bang palitan si Soto bilang isang leader ng Senado? Ayon sa isang political analyst, bumababa ang kredibilidad ni Soto bunsod ng mga kontrobersyang kinasasangkutan niya nitong mga nakaraang buwan. Kahit matagal na siyang nasa politika, hindi nangangahulugang hindi siya mapapalitan. Kung patuloy na mawawala ang tiwala ng publiko, mas mainam nang bigyan ng pagkakataon ng iba na mamuno. Hindi rin nakaligtas si Risa sa puna ng taong bayan. Maraming desen ang naglabas ng saloobin sa social media. Sinasabing sapat na ang kanyang pagkakamali at kakulangan sa mga debate at hearing. Madalas umano itong sumasabit sa datos at kulang sa konkretong solusyon, kaya't mas lalong sumang-ayon ng ilan na tama si Cayetano sa kanyang matinding punto. Ngunit may ilan din namang nagsasabi na baka ginagamit lamang ni Cayetano ang pagkakataon upang palakasin ang sariling pangalan at impluensya. Ang politika raw ay laro ng kapangyarihan at malinaw na bawat isa ay may kanya-kanyang interes. Gayunpaman, hindi maikakaila na tumatago sa mga publiko ang mga batikos niya laban kay Risa. Sa uli, ang tanong ang dapat sagutin ng sambayanan ay kung hanggang kailan nila titiisin ang ganitong klase ng pamumuno. Kung si Risa hindi na makapagbigay ng matino at malino na panindigan, at kung si Soto naman ay patuloy na nawawala ng kredibilidad, baka nga oras na para sa alang-alang ang pagbabago. Ang Senado ay para sa taong bayan at hindi para sa pansariling pakinabangan, kaya manatili kayong nakatutok dito sa aking channel. Sa bawat pag-ikot ng kaganapan, kami ang iyong magiging sandigan sa walang kinikilingang impormasyon. Huwag kalimutan i-like, i-share at subscribe para laging updated sa mainit na balita mula sa mundo ng politika. Say some words that is personal to me as a person, as a Christian, as a Filipino, as a senator of this republic. I remember, Mr. President, na pinag-uusapan kasi yung smuggling ng bigas at nandito po si then Mayor Duterte. In fact, dun muna siya naghintay sa kwarto ni Senator Pia. And in the course of their conversation, tinawag nila ako. We joined. Then may nasabi si Mayor Duterte doon that caught my ear, no. So, sabi niya, Pia, Senator, formal siya, sabi niya, Senators, Senator Pia, Senator Alan, how I deal with criminals in Davao, I take responsibility, and one day before God, I have to account. Not exact words, but basically ang sinasabi niya, nung na-elect siya, he has to take responsibility and he knows there is an accounting. Few years later, September 29, 2015, hindi ko po makalimutan, lumipad po ako Davao. I asked him if he's running for president and I asked him if I could join him. He took a piece of paper, he drew yung mga graduate ng PMA, police, and then pag nagiging colonel, nagiging militar. And then he started talking about corruption and how drugs corrupted the law enforcement. And then how it will spread sa judges, sa politicians, etc. No? Long story short, after that night, instead of asking him to run, sabi niya hindi siya tatakbo, or instead of asking him if I could run as his vice president, lumabas na lang sa bibig ko na if you run, I will be for you. If you choose me, I will campaign with you. If you don't choose me, I am now committed to you.
And as we say, the rest is history. There's a lot of things that we have to account for. There's a lot of truths that have to be uncovered on the part of those who are pro-Duterte. There's a firm belief that it was to protect the human rights of all Filipinos, especially against the menace of drugs. On the side of some human rights activists, tingin nila this is some deranged maniac who just wants to kill everyone. So, yun yung extremes. But I remember, I think a year, 2 years ago, I met a pastor, nagkwentuhan kami. Then he said a prayer, then he told me, you know, Alan, God wants you to know that Duterte is not as good as how his supporters describe him to be. But he is also not as bad as how his detractors want him to be or describe him to be. The point is, Mr. President, we can go back and forth about history, but the wheels of justice is moving, whether here in the country or in the ICC. Having said that, I know 3 things. 1, you are presumed innocent until you're proven guilty. And all human rights activists will say, yung tunay ha, hindi yung nagkukunwari na human rights activist. Correct. Ang sasabihin po, yung humanitarian treatment. Meron po kasing nagsasabing human rights activist pero siya, bakit siya? Hindi niya binigyan ng due process at pinatay niya. I can't help but remember people like Rene Sagisag who stood tall here in the Senate na kahit anong baho nung kaso o nung issue, pagtingin niya dapat may magtanggol, pagtatanggol niya. Di ba? Kasi sabi niya, they deserve a lawyer. No matter how you think they're guilty, etc. So there are a lot of human rights activists we should and we can and we should pay tribute to. But my point is this: it is not against the tenets of human rights to allow any person, especially a former president of the country, to be under house arrest or to be under a country supervised under ICI, especially in the condition of President Duterte, who is 80 years old, who is, well, at least when he was brought there, was mentally strong. I don't really know how he is now. Pero, Mr. President, I mean, tayo, magkakasama tayo nung pandemic. You were Senate President, I was Speaker, Senate Majority Leader, was Majority Leader. Grabe po yung lungkot nung sa bahay, opisina ka lang. We were still holding office, pero can you imagine how President Duterte is coping now? So I'll oversimplify the resolution, and I know members of the Senate, especially the minority, will also speak. No, most of us here served with President Duterte, regardless whether we're always in agreement, disagreement with him. I wasn't always in agreement with him, no. But having said that, Mr. President, ang appeal lang po is humanitarian treatment, and ang appeal po is that we do it as a country. So first step ang Senate, but I'll use this podium to appeal to Malacanang, might disagree very much with the Dutertes now, with all his children or most of his children, with some of his grandchildren, with people who claim to be Duterte diehard supporters. But again, balik tayo sa humanitarian. Pag tinakpan natin yung pangalan o yung mukha niya at ganun yung sitwasyon, tutulong ba tayo o hindi? Di ba? So, ganito si Senator Alan. I was looking for something to read the other night. Nabuksan ko po yung Kasi ang problema ho dito, yung mga nagsasabi ng mga sila human right advocate sila, yung tipong talagang gusto nilang pagtanggol yung mga human rights ng mga kriminal na mga nagtutulak ng ipinagbabawal na droga, gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala ho siyang ganoon. Hindi ho niya ninasa na masira ang buhay ng ating mga kababayan. Pero kung tatanungin ninyo ito, kung tawagin nila mga sarili nila, yung mga human rights advocate kuno,
papipiliin sila kung kanino buhay ang mas poprotektahan nila. Yung mga perwisyo na natulak at mga bangag versus dito sa isang naging pinuno ng ating bansa na wala hong pinili, wala hong hinangat kung hindi makapagbigay ng ika nga pagbabago dito sa bansa na to. Mas pipiliin ho nila yung buhay nitong mga bangag na to. Kaya kung ang mga human rights advocates na yan, sila ang maluklok sa pamahalaan, sila ang mapunta sa Malacanang, magdasal na ho kayo. Wala na, talagang finish na ho. Ika nga, tapos na ang maliligayang araw ng mga kabataang Pilipino. Yung isang libro saying, hindi bago nung sinabi ng Panginoon Jesucristo, love your enemies, pray for them, pray for people who prosecute you. Sabi sa Leviticus pa lang, nandun na yon. So I guess part of our struggle as a people is, how to deal with each other when we disagree politically. And again, hindi ko po binababa yung temperature. Human rights is important. All these issues should be threshed out, and it will be threshed out in the ICC. Di ba? May ICI ka na dito, may ICC ka doon. So, but one thing we don't may ICI ka dito, may ICC ka doon. Hoy, Marcos Sr. want to do is to see the former president suffer as if it is a punishment when he has not been convicted. So, Mr. President, this is not only for him, but it is for us as a nation. I cannot imagine what the country will do if something, I don't want to say it, but if something happens with him in the detention center at wala man tayong ginawa. So I'd like to thank you, Mr. President, the Majority Leader. I'd like to thank our colleagues that we took this up today, but I'd like to appeal to the Palace na pag-aralan din nila. Just on the humanitarian, huwag mo nang pansinin lahat ng tumitira o nagsasabi sa inyo o sa politika. Ang punto dito, he's a citizen of our country. He's 80 years old. He needs medical attention. He needs his family. He needs people to talk to. So thank you for this opportunity, Mr. President. Palakpakan ho natin itong si Senator Alan Peter Cayetano. Maraming salamat, Sen. Alan. Maraming salamat. Mabuhay ho kayo. And may I defer naman to the Majority Leader who will also sponsor this measure. Thank you, Mr. President. Majority Leader. Thank you, Mr. President. May I be allowed to just co-sponsor the measure? If I All may. right, proceed. Thank you, Mr. President. Mr. President, yung akin dito hindi politika. Hindi na politika po. Whether I'm administration or on the other side, I'm for the country. You know that. I'm for the Senate. I believe in the Senate. And I believe the leaders of the Senate, the leadership of the Senate, and of course the leaders of our country. We want our country to move forward. But out of humanitarian concerns, I have a father, Mr. President, who's 85 years old. He might be listening right now, as a matter of fact. And as 85 years old, he has to be assisted. Because once you're over 80 years old, your balance, you have a problem with your balance. I see that with my father and my mother that has to be assisted. She's 82. Mr. President, yung tatay ko medyo hindi na early stage dementia kasi minsan nakakalimot na rin siya sa mga anak niya. At talagang pag ganun ang stage, pati gamot nakakalimutan niya. So imagine you have a leader, former leader of the president, on isolation in that area na not assisted, talagang madideteriorate yung tao, Mr. President. We accord in the Philippine law accords persons of or detainees, persons deprived of liberty, a chance to see their family, a chance to even get visitors from not just family members but also other members of their circle. I remember also former President Joseph Estrada was given hospital arrest, and he was also given he was accorded certain liberties even when he was arrested. Former President Gloria Macapagal Arroyo also was given hospital arrest and given certain liberties also while arrested. Ako hindi na po ito politika. Huwag nyo nang isipin DDS o Marcos or kabila. Hindi po. Ito po, I'm speaking as a son who has a father that has the same illnesses that the president is feeling right now. So mine is more an humanitarian, compassionate request. That's why we toned down the resolution, Mr. President. Ginawa ko na lang po one-page resolution. Just
showing in view of his age and deteriorating health, asking the ICC, we're just appealing to the ICC to allow it within the rules. It's allowed within the rules. As a matter of fact, there has been instances in the past that they granted this kind of privilege to persons with deprived of liberty. So yun lamang po, Mr. President. I don't want to belate the point any further. Hindi po to politika, hindi dahil ganito ganyan. Walang political color to. It's just for humanitarian reasons, Mr. President. I know some of the families who are victims who will probably be angry at me, and I understand that. Pero yung akin siguro, if the position was done on anybody, nasabi nga ni Senator Alan, may it be anyone, as a Filipino citizen, deprived of liberty abroad, we always grant help that we can. As a matter of fact, many death row inmates who've done karumal-dumal na krimen sa ibang bansa na Pilipino ay binibigyan po natin ng legal assistance, and also we try to push for their clemency. As a matter of fact, marami pong binigyan ng clemency in Middle East countries requested by the President. So yun naman po, Mr. President, and maraming salamat sa ating mga kapatid na nakikinig po sa akin na yun. Mr. President, to co-sponsor the measure, we'd like to also recognize on the line of sponsorship, we have Senator Bato del Rosa, Senator Bongo, Senator Robin Hood Padilla, and Senator Jingo Estrada. May we recognize, Mr. President, Senator Ronald Bato del Rosa. Senator Ronald De La Rosa is recognized. Thank you, Mr. President. Habang ako'y nag-aaral sa PMA, yung aking tatay ay nilapitan ng mga NPA. At siya ay hinimok na ako ay pahintuin sa PMA para sumali sa NPA. Hindi sumunod ang aking tatay sa kagustuhan ng NPA. Instead, nagpadala sa akin ng telegrama yung aking tatay from Batu, Santa Cruz, Davao del Sur, telegrama, nakarating sa PMA, Port del Pilar, Baguio City. Ang laman ng kanyang telegrama ay nakasaad doon, huwag kang mag-resign sa PMA, bahala na kung ako'y patayin ng NPA, kasi ikaw lang ang pag-asa ng iyong mga kapatid na makapag-aral. So hindi ako nag-resign, nagalit ang NPA, hinanting ang aking tatay. Noong araw na patayin na sana ang aking tatay ng mga NPA, napansin ng aking kapatid na babae na 12 years old, na palapit na yung mga armado sa aking tatay. Habang ang aking tatay ay nagmamaniho ng tricycle, papunta sa amin, mag-parking, palapit na yung mga NPA para tirahin na siya, naglupasay yung aking kapatid na babae dahil alam niya na may mangyari sa tatay namin. Napansin ng tatay ko, kaya sumibat ang aking tatay. Kinabukasan, buong pamilya sumakay ng barko doon sa Davao Pier. Sumakay ng barko, pumuntang Manila. Ang suot-suot lang. Yung damit lang na suot nila, wala silang nadalang gamit. Pagdating dito sa Manila, sila ay nakitira dyan sa squatters area sa may barangay Butukan, Project 2, Quezon City. Sa likuran lang ng Quezon City Police District. Pagkatapos, kami lumipat na doon sa squatters area pa rin, sa may Batasan, Quezon City. Noong ako'y gumaduate ng PMA, assign ako sa Davao, at nagkataon na yung aking tatay ay nagkasakit. Nung siya nangihina na, ang pakiusap niya, dong, pwede ba akong makauwi ng Davao kasi gusto kong lumanghap ng preskong hangin sa Mount Apo at kumain ng kinilaw na isda at uminom ng tuba. Bago man lang ako mamatay, pauwiin mo ako ng Davao. Sabi ko, tay, hindi ka pwedeng umuwi dahil hanggang ngayon hinahanting ka pa ng NPA sa galit niya sa iyo. At kung uwi ka, hindi kita mabantayan. Dahil busy ako na sa bundok ako ng Surigao, bundok ng Davao, nag-ooperate ako, naghahanap ng NPA. Ang trabaho ko, hindi kita maalagaan, hindi kita mabantayan. Namatay siya na hindi nakauwi ng Davao. Inuwi namin siya na bangkay na sa Davao. Napakalaki na pagsisisi ko. Sabi ko sana, nakauwi mo lang siyang buhay. Ngayon, Mr. President, alam ko
kahit na wala akong direktang komunikasyon kay Pangulong Duterte, alam ko, deep inside my heart, bilang aking pangalawang ama, si Pangulong Duterte, alam ko deep inside my heart na the same message ang gusto niyang iparating sa akin. Bato, pauwiin mo na ako sa Davao para makakain ako ng munggo. Makakain ako ng inuunan na isda. Kaya, ang aking pakiusap ngayon sa ating mga kasamahan sa bulwagang ito, na sana, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat na sana tayo magkakaisa. Kung mabigat man sa kalooban ninyo, ako'y nakikiusap. Na sana, isang tabi muna natin ang politika at ating paghariin sa ating puso ang ating pagiging Pilipino. Na kung saan nakaukit sa ating kultura at sa ating tradisyon ang pagmamahal, pagrespeto, pag-aruga sa mga matatanda, sa may mga sakit, at sa mga mahihina. Yan po ngayon si Pangulong Duterte. He is old, he is sick, and he is very weak. Very weak na hindi na siya makatayo. Hirap na siya makatayo ngayon. Kaya ako pinakiusap sa inyo na sana, bago huli ang lahat, alam kong suntok sa buwan itong ating pinapasa na resolution, Mr. President. I see this beyond our control. Pero at least, nakikiusap man lang tayo. Bago man lang pumanaw si Pangulong Duterte, bago man lang siya mamatay, sana maramdaman niya na somehow, merong isang sangay o isang sanga Grabe ho itong Senator Bato de la Rosa. Kaya lahat ng bumoto or nag-abstain dito sa resolution na to, hindi naman ho talaga para sa bayan o hindi naman ho para kung kanino lang ang ginagawa nila na yan. Pang sarili, ika nga, puro politika lang ho ang nasa utak ng mga senador na yan. Mantakin nyo, paano nyo ho lilitisin ang 80 anyos na nasasakdal? Wala na ho siyang naaalala. Balita natin, sa mga nababasa natin, meron ng parang nag-uulyanin na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Baka pati pangalan niya, hindi niya na alam eh. Diba? Yun pa. Kung malaki si Tatay Digong, 60 years old, sige, litisin niyo. Walang problema. Nandyan na siya, magagawa natin. Diba? Wala akong problema. Kung gusto niyo litisin, 60 years old si Tatay Digong, sige, litisin niyo. Eto ho, 80 anyos. Nadula sa kanyang kwarto, nauntog ang kanyang ulo. Bali-balita natin, mga nababasa natin sa social media, nag-uulyanin na. Tapos sustisya pa rin. Mga siraulo talaga itong ibang mga senador na to. ng gobyerno, partikular ang Senado, na nag-iisip na siya ay sana makauwi at mailagay sa house arrest. Yun na po aking pakiusap, Ginoong Pangulo. Sana suportahan natin ang resolusyon na ito. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. Mr. President, Sir, the leader. may we recognize Senator Christopher Bongo. Senator Christopher Bongo is recognized. Sir President, I rise to appeal to our colleagues to support measures urging the government to advocate before the International Criminal Court for the interim release of former President Rodrigo Duterte, or just place the former president under house arrest. Sir President, I believe that there comes a time when the measure of a nation is not in the strength of its laws, but in the depth of its compassion. Ang tunay na malasakit, simpatya at kalinga natin sa isa't isa ay ang totoong sukat ng ating makatarungan at makataong lipunan. Pilipino rin po si Tatay Digong. Last Saturday, nagpalabas po ng official statement si Vice President Sara Duterte hinggil sa insidente kung saan nadatnan ng mga personnel ng ICC detention facility si Tatay Digong na walang malay. Kinumpirma rin po ito ng kanyang abogado. Kinakailangang dalhin si Tatay Digong sa ospital upang masuri kung meron ba siyang injuries, lalo-lalo na po sa kanyang ulo. Sa totoo lamang po, nung nabalitaan ko po ito,
ang sakit, napaluha po ako. Sobra pa po sa tatay ang turing ko sa kanya. At kahit na hindi na po siya presidente, maalala ko December, November, monthly po siya nagpapa-medical check-up sa Cardinal, and he is scheduled nung March 12, December, January, February, March 12 para sa follow-up check-up niya. Kahit linggo po, sinasamahan ko yan. At alam ko po yung mismo yung gamot niya. 27 po yung pinapadala ko sa kanya, nag-order yung mga nurse niya. Saka, hindi niya talaga sinasabi kung na-slide sa noon. For the past 3 years, ayaw niyang sabihin sa common law wife niya, sa partner niya, si Ma'am Hanilet, na tinatago niya parati sa kanya. Sa akin siya tumatawag, sabi niya, wag mong sabihin. Ayaw ko nang magpa-check up. At ang makakapagdala sa kanya sa ospital, yung doktor lang po niya. Pag tinatakot namin siya through his doctor. Totoo po yun. Ang nakakatakot lang po ngayon, wala po siyang matatawagan, wala siyang masasabihan. At kilala ko po si Atty. Digong. Ano yun eh. Siya na mismo parang pagod na rin po siya. Parati niyang sinasabi noon, pagkatapos ng kanyang presidency, pagod na. Talagang tinamaan rin po yung kanyang katawan, yung kanyang edad. Sa kanyang edad at during the pandemic, maalala ko 2016, kasama si Senator Cayetano, umiikot, sobrang lakas pa niya noon. Pero panahon ng pandemya, wala na. Talagang humina po siya na minsan natutumba lang. Siguro hindi ko na po mabilang sa kamay ko, ilang beses na po siyang natumba mismo sa bahay niya. Dahil sa mahina na yung tuhod, minsan nakakalimot na po siya. Pilipino naman po si Tatay Digo. Masakit lang po sa akin dahil sa totoo lang, sobra po sa tatay ang turing ko sa kanya. Mas nakakasama ko po siya for the past 25 years kesa sa totoo kong tatay. Totoong tatay ko, 5 taon ko hindi nakikita. Tatay Digong, 350 out of 365 days. Nakakasama ko siya until 2022 dahil tapos na po ko yung termino niya at may trabaho naman po ako dito sa Senado. Ang nakakalungkot po dito, baka God forbid, meron pang mas malalang mangyari sa susunod sa kanya. Mas nakakatakot po yun kung doon po mangyari ito sa ibang bansa. Ako po yung nakikiusap sa ating mga kasamahan, kahit nga sabi ni Senator Bato, suntok sa buwan po ito. Bago po huli ang lahat, sana po maramdaman naman niya yung ating suporta. Kahit pa paano naman po naglingkod po siya sa atin ng 6 na taon ng buong puso. Hindi na po tatakbo ng presidente dapat yon. Pero sa hindi po inaasahang pagkakataon, tumakbo po siya at pili po ng Pilipino. Former President Duterte has absolutely no intention to evade or escape accountability. If any, ilang beses na niyang sinabi, he takes full responsibility for his decisions. Ang hinihilang po natin ay konting konsiderasyon lang po para sa isang Pilipino na naging leader natin noon, na talaga naman pong binigay niya po ang lahat para sa ating mga kababayan. Di po ako titigil sa aking pakikiusap sa lahat. Let's bring him home. Hindi po sanay mag-isa si former President Duterte. Mahirapan talaga yon. At hindi ko po alam kung hanggang kailan niya po matitiis na mag-isa. 2 araw lang, naghahanap ng kausap yon, naghahanap ng mapupuntahan. Sana po magkaisa po ang Pilipino. Sana po, wag nating ipagkait kay Pangulong Duterte ang karapatang dito na po tumanda sa atin. Sana po matuldukan na po ang pagkawatak-watak nating mga Pilipino. Ang gulo na po ng ating bayan, mas lalong gugulo po kung merong mangyari sa kanya. Once again, I'm appealing to our colleagues to support and call for the house arrest of former President Duterte, kung ano man pong pwede nating maitulong sa kanya bago huli na po ang lahat. Maraming salamat po.
Mr. President. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Robin. Next to sponsor the measure, Senator Robin Hood Padilla, Mr. President. Ito, Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Una po sa lahat, gusto ko rin po magpasalamat sa mga senador na nagbigay po sa amin ng lakas loob upang ilapit po sa inyo itong usapin na ito. Alam niyo po, mga kasama, ang pagkakakilala ko po kay Tatay Digong, kaya po siya ay aking iniidolo. Ito pong taong ito ay matapang na tao. Nasa kanya po lahat ng katangian, parang isang katulad ko ay sumaludo. Pero dumadating po sa punto na ang isang tao ay tumatanda. Alam niyo po, kung ikukumpara ko yung pangungulungan ko dito sa Pilipinas, sa pangungulungan ng ating Tatay Digong, ay napakalayo po. Sapagkat ang kulungan po natin ay hindi po